may napanood ako isang lalaki, isang content creator sa TikTok. Sabi niya, actually, yung mood nung clip na yon, it's all about damdamin ng isang tao. Sabi niya doon sa kanyang content sa TikTok, sabi niya, I'm tired of being strong. Ulitin ko po, sabi nung lalaki, I'm tired of being strong. Pagod na raw siya. Sabi niya doon, may mga litanya pa sa doon, pagod na akong laging malakas. Pagod na ako sa pinagdadaanan niya sa buhay at pagod na siya sa kanyang sitwasyon na laging matatag. Posible nga po ba na kapag nasa estado tayo ng kalakasan o yung laging matatag, posible nga po ba tayo po ay makaramdam ng pagkapagod or pagkasawa? O pwede po kaya na sa ating pagiging malakas, pananatiling malakas, darating yung punto na darating tayo sa pagkapagod? Posible po ba yun? Pwede, no? Tama, sabi sa tatay, pwede daw. Pwede, lalo na kung matagal na yung ating pinagdaraanan. Di ba? Yung malakas ka, pero dahil sobrang tagal nung ating pinagdaraanan, darating yung time, darating tayo sa punto na tayo po ay manghihina. Di ba? Not all the time talaga, malakas tayo. Lalo na nga kapag yung mga problema ay patuloy nating hinaharap. Pwede rin mawala at dumating tayo sa punto ng pagkahina kapag yung mga tao na kapaligid sa atin ay tayo yung pinagkukuhanan nila ng lakas. Yung umaasa, may ganun, di ba naranasan niyo po ba yun na yung mga mahal natin sa buhay, yung magulang natin, minsan talaga, umaasa sila sa iyo ng lakas. Yung nakasalalay sa kanila yung lakas nila. Kapag nakita kanila nanghihina, ay nanghihina rin sila. Naranasan niyo po ba yun? Pwedeng makaranas tayo ng kapaguran o panghihina kapag yung mga tao nakapaligid sa atin ay sa atin umaasa ng lakas. I remember yung aking asawa, hindi ako pwedeng umiyak sa harapan niya. Kahit pagod na ako doon sa sitwasyon na pinagdaraanan ko, hindi ako pwedeng magpakita ng kahinaan sa harapan ng aking asawa kasi alam ko, madadama yung aking asawa. Kaya somehow, yung statement ng lalaki doon sa TikTok, may katotohanan. Darating talaga yung punto, ayaw man natin aminin, sa hindi. Darating yung punto na tayo po ay manghihina at manghihina. Pwede rin makaranas tayo ng panghina kung yung ating lakas ay lakas-lakasan lang. Alam niyo po ba yung lakas-lakasan? Kunyari malakas, pero sa loob, hinang-hina pala. Ang hirap i-sustain nun, mga kapatid. Di ba? Yung naglalakas-lakasan ka, pero deep inside, ay talagang hinang-hina na tayo. May mga ganun sitwasyon na talagang pinipilit lang natin maglakas-lakasan. Siguro dahil kailangan, pero hindi tayo tatagal sa ganung mga sitwasyon. Natural o talagang hindi natin may iwasan talaga yung ganung mga kalalagayan ng ating sitwasyon. Sabi nga natin, ito ay bahagi ng ating mga buhay. Mapapagod, manghihina, pakiramdam na parang susuko. Pero sa mga panahon na gano'n ng ating sitwasyon, ano yung ating ginagawa? Saan tayo tatakbo at kukuha ng lakas sa ganung mga sitwasyon ng ating buhay? Dapat alam natin kung saan tayo lalapit. Kung alam natin na tayo darating doon sa sitwasyon na manghihina, dapat alam din natin kung saan tayo lalapit o tatakbo. As I remember yung statement ng ating Panginoon sa Luke chapter 22, verse 29 to 44, yung ating titingnan sa umagang ito. Kung may Bible po kayo, kasi itong ating pag-uusapan sa umagang ito, even ang ating Panginoong Jesucristo ay nakaranas ng panghihina. Sa human state niya o sa kanyang pagiging tao sa mga panahong iyan, dumating siya sa punto aside dumating yung kanyang kalakasan ay dumating dahil siya ay tao sa mga panahon na yan, dumating siya sa punto na siya ay nanghihina. Pero tingnan natin kung ano yung ginawa ng ating Panginoon. Luke chapter 22, verse 29 to 44.
22:39 to 44. Sabi po rito, gaya ng kanyang kinaugalian, umalis si Jesus nagtungo sa bundok ng mga olibo. Sumama ang mga alagad. Pagdating doon, sinabi niya sa kanila, manalangin kayo nang hindi kayo madaig ng tukso. Lumayo siya sa kanila nang may isang pukol na bato, saka lumuhod at nanalangin. Ama, wika niya. Tingnan niyo po yung statement ng ating Panginoon dyan sa verse 42. Ama, wika niya, kung maaring ilayo mo sa akin ang sarong ito, gayon man, huwag ang kalooban ko ang masunod, kundi ang kalooban mo. Napakita sa kanya ang isang anghel mula sa langit at pinalakas ang loob niya. Tigib ng hapis siya at nanalangin ng lalong taimtim, tumulo sa lupa ang kanyang mga pawis na animoy yung malalaking patak ng dugo. So very, very Holy Week pa rin yung ating pag-uusapan kasi mahalaga po itong ating titingnan. Na kung mapapasin nyo sa statement ng ating Panginoon, especially on verse 39, on verse 42, mararamdaman natin dyan yung hirap na kanyang pinagdaraanan. Kasi sabi niya sa Panginoon, sa Father, sabi niya, Ama, kung hanggat maaari, tanggalin mo itong sarong ito. Yung cup na pinag-uusapan dyan, hindi naman yung literal na tasa, kundi yung cup na pinag-uusapan dyan, yung pagdaraanan niya sa mga susunod na araw. Alam ni Jesus na darating na yung time na siya'y malapit ng ipako sa krus. At bilang tao sa mga panahon niya, remember, Jesus Christ is completely human. Sa estado ng pagiging tao niya dyan, mapapansin natin na dumating siya sa punto na dahil nasa estado siya ng pagiging tao, nararamdaman niya yung hirap. Dumating siya sa punto na yung lakas na meron siya. At dahil alam niya yung kanyang pagdaraanan, kaya sabi niya, nanalangin siya sa kanyang ama, Ama, hanggat maaari. If you are willing, take this cup from me. Tanggalin mo itong pagdaraanan ko ito. Pero sabi niya dyan, yet not my will, but your will be done. So ramdam natin yung pagod, yung hirap na pinagdaraanan ng ating Panginoon. Si Julian Gantay, alam niya yung kanyang kakaharapin. Alam niya hindi hirap ipapako sa krus. Alam niya dahil Diyos siya. Alam niya to. Alam niya yung daraanan niya, alam niya yung hirap na kanyang haharapin. Pangalawa, yung frustration na meron siya. Anong frustration? Remember, alam niya na merong isang disciple sa kanya ang ano tawag doon? Magkakanulo. Yan, Tagalog niya, magkakanulo sa kanya. At hindi naman malayo sa kanya. Ibig sabihin, 12 disciples, itong 12 ito, malapit sa kanya yan. At kahit si Judas ay pasaway, mahal niya to si Judas Hindi naman niya pipiliin yan kung hindi niya mahal. Di ba? At doon siya napuprostrate kasi alam niya na isa sa 12, pwede sana ibang tao na lang Pero masakit, no? Isa sa masakit na pakiramdam ay kung ang nakasakit sa'yo ay mahal mo sa buhay. Di ba? Masakit yun. At isa ito sa nagbibigay ng frustration o mabigat na damdamin kay Jesus. Pwede sana ibang tao na lang. Pero itong mahal ko sa buhay, sabi ka kung sino pa yung mahal mo, siya pa yung nagbibigay ng pasakit sa'yo. Plus yung kanyang disciple, hindi pa siya patay. Kung babasahin niyo po yung chapter na yan, hindi pa siya patay, nag-uunahan na kung sino yung pupwesto sa kanya. Pansinin niyo po, it gives add dun sa sitwasyon o yung bigat na pinagdaraanan niya. Bukod doon, siguro higit pa doon yung alam niya na ipapako siya sa krus. Ang masakit pa doon, hindi naman niya kasalanan kung bakit siya ipapako sa krus. Kaya sabi niya sa Ama, Lord, Father, hanggat maaari, kung maaari lang, Lord, tanggalin mo itong saro na ito sa aking pagdaraanan. Pero mapapansin natin dito, ganun pa man yung kanyang kalalagayan. Alam niya yung kanyang sitwasyon na hindi nasa maayos sa kalalagayan. Pero mapapansin natin sa ating Panginoong Jesucristo, alam niya kung saan siya lalapit sa mga panahon na siya ay nang hihina. And being in the state of tiredness and in pain, alam niya
hindi ito kasalanan eh. Madalas kasi, ang tingin natin sa panghihina ay mali sa harapan ng Panginoon. Parang feeling natin, ang laki ng pagkukulang natin sa Panginoon kapag tayo ay nanghihina. Kailangan laging malakas. Tama naman po. Dahil sa ating human nature o sa ating limitasyon, hindi po pwedeng lagi kang malakas. And it is not a sin na makaranas tayo ng kapaguran. Amen po ba? Amen po ba? Sino po rito hindi napapagod? Sino po rito hindi na-burn out? Sino po rito hindi nakakaranas sa exhaustion? O yung parang pagod na pagod sa kanyang buhay? Wala. Lahat po tayo ay daran. At even si Jesus, remember this, tingnan niyo po ito, even si Jesus, Diyos na po siya. Pero dahil sa mga panahon pong yan, ay nagkatawan tao yung ating Panginoon, ipinakita niya kung gaano gaano tayo kalimitado bilang isang tao. Pero again, hindi kasalanan kung tayo ay mapagod. Pero ito sign, kapag ang isang tao ay napagod, ito'y senyales na kailangan mo nang tumakbo sa nagbibigay ng kalakasan. Amen po ba? Nandiyan po ba kayo? Kasi si Kristo, yun ang kanyang ginawa. Sa estado ng kanyang pagiging tao, sa nahihirapan siya, alam niya kung saan siya tumakbo sa panahon na siya ay nakakaranas ng kapaguran at kahirapan. Because real strength comes from God. Amen ba? Do you agree with that? Na ang tunay na lakas ay nanggagaling sa ating Panginoon. Amen po ba? Kasi yun ang ginawa ng ating Panginoon. Verse 39, mapapansin niyo yan, sabi doon, umakyat siya sa bundok, gaya ng kanyang kinaugalian. Take note the word kinaugalian, siya'y umakyat sa bundok ng olives. Hindi para magpalamig, hindi para mag-relax, kundi para kausapin ang ating Diyos Ama. To find strength, kasi nahihirapan yung ating Panginoon sa mga panahon na yan. Yun ang kanyang ginawa. Sabi ko, real strength comes from God. Therefore, number one pong prinsipyo na ating makikita dyan, establish constant communion. Madalas po, bakit tayo nakaranas ng kapaguran? Madalas, dahil nga po, sabi ko nga sa inyo, dahil tayo ay nasa estado ng human o tayong mga tao ay subjected talaga sa kapaguran. That's why dito po si Jesus, ipinakita niya yung kahalagahan ng pagkakaroon ng constant communion with God. Ibig sabihin, alam ni Kristo yung limitasyon ng isang tao. Alam niya yung ating kakulangan, alam niya yung ating tendency na manghina. That's why He encouraged us na magkaroon ng constant. Pag sinabing constant, yung Tagalog term dyan, kinaugalian, ibig sabihin, lagi. Hindi lang yung kung kailan ka may problema, tsaka ka lang tatakbo sa Diyos. Minsan ginagawa nating ATM ang Diyos eh. Kung kailan lang may pangangailangan, buti nga kung may withdrawin eh. Paano kung wala? Ang gusto natin makita sa umagang ito, kung alam natin na darating tayo sa punto na tayo manghihina, tayo lumapit sa Diyos, at hindi lang basta paglapit, kasi si Kristo, ipinakita niya yung constant communion. Ibig sabihin, nagkaroon siya ng ugaling paglapit sa Diyos sa lahat ng sitwasyon na meron siya. Constant, ibig sabihin, nakasanayan, ginagawa lagi, nandun lagi yung kagustuhan niya na lumapit sa ating Panginoon. This is a problem with us. Alam na natin na hindi tayo laging malakas, pero minsan nga, hindi pa constant o hindi lagi-lagi tayong lumalapit sa Diyos. Minsan sakit na natin yan. Kung kailan lang may problema, kung kailan lang may sakit, pansinin niyo po ang tao, pag may sakit, malapit sa Diyos. Amen po ba? Kung kailan may sakit, gustong-gustong magsimba. Di ba? Kung kailan may pangangailangang pananalapi, dikit ng dikit sa Diyos. Wala naman po problema dyan. Pero ang sinasabi sa atin ng Panginoon dito sa umaga, let's say, a constant communion. Ugaliin natin lumapit sa Diyos, anuman yung ating kalalagayan sa umagang ito. Kasi makikita nyo, yung real strength
yung totoong kalakasan, hindi talaga nanggagaling sa pangangailangan mo eh. Pero minsan kasi nakaramdam tayo ng strength kapag tinugon ng Diyos yung prayer natin. Minsan nakala natin yung strength natin kapag binigyan tayo ng pera, strength yan. Pero mapapansin natin dito, ang real strength, kapag lumapit tayo sa Panginoon, kahit wala yung ipinapanalangin mo, you will find strength. Amen po ba? Na kahit wala yung dinadalangin yung gusto mo, pero dahil constant yung communion mo sa Panginoon, yung totoong lakas mo, wala pala doon sa pinapanalangin mo. Kundi talagang nasa Diyos. Minsan kasi nakakala natin na doon sa ninanais natin, na doon yung kalakasan natin. Pero wala pala doon. Nasa Diyos pala. Kaya kahit wala pa yan, yung pananalapi, still, you can worship our God. May strength kang nararanasan kasi alam mo, yung Diyos yung kasama mo sa mga oras. Kasi Kristo, kinaugalian niyang lumapit sa Panginoon. That's why, in-encourage tayo nga sa umagang ito na constant yung ating paglapit sa ating Panginoon, hindi lang kung kailan lang tayo may kailangan. Ewan po ba? Nandiyan po ba kayo, mga kapatid? How to establish? Paano natin i-establish yan? Ito po, si Kristo po, hindi lang niya basta maisipan kung kailan niya lang gusto, doon niya gagawin. He do it intentionally. How to establish constant relationship sa ating Panginoon? Intention mo. Gustuhin mo. Hindi yung kung kailan mo lang gusto. Hindi lang yung kailan pakiramdam mo lang ay gusto mo. Kundi, you do it instantly kahit na ang pakiramdam mo ay ayaw mo. Diyan po ba kayo? Constant communion with God, nag-uumpisa yan kung ang intention mo ay nadoon talaga. Na kahit ang sitwasyon mo ay hindi kagandahan, I will establish constant communion with my God. Dito po, makita natin dito, po pwede naman hindi na gawin ni Kristo to umakit sa bundok. Pwede naman hindi. Pero dahil ini-establish niya ngayon constant communion niya sa God the Father, He do it intentionally. Hindi naman kung kailan niya kailangan, kundi talagang nadun yung kanyang intention. Pag ang isang bagay kasi intention, sinasadya. Di ba? Sasadyain mo yung bagay na yon. Ginugusto mo yung bagay na yon, kahit pakiramdam mo, hindi mo gusto. Dahil intention mo siyang gawin, gagawin mo siya. Kahit hindi ka utusan, di ba? At hindi ka pwersa, meron ito o wala, gagawin mo yung isang bagay. Ay, dahil po ba kayo mga kapatid? Kung ang isang bagay ay intentional mong ginagawa, kahit harangan ka ng sibat, gagawin mo yung isang bagay na yan. At establishing constant with our God, dapat meron kang intention. Ginugusto ng buo mong pagkatao, kahit ayaw ng sirkumstansya mo, kahit ayaw ng sitwasyon mo, gugustuhin mong gawin yung isang bagay na yan. That you can worship our God, kahit ang sitwasyon mo hindi kagandahan. You can still pray with fire o may init sa Panginoon kahit ang sitwasyon mo ay bigat na bigat. Kasi you do it intentionally. Ayan po ba? Walang hirap-hirap para sa isang tao na gusto niya yung isang bagay na kanyang ginagawa. Di ba kapag ang isang bagay ay gusto natin, kahit umagang-umaga pa, gigising ka. Di ba? Gagawin mo yun dahil gusto mo at ito kapag ang isang bagay, intention mo, gabi pa lang iniisip mo na yan. Di ba? Gabi pa lang, binagdidesisyonan mo na yung gagawin mo sa umaga. At si Kristo, malayo pa lang, yun ang kanyang ginawa. Establishing communion with God, kailangan may intention ka. Hindi yung maisipan mo lang. Hindi yung gusto mo lang. Kundi talaga dapat may intention ka. Pangalawa, how to establish our communion with our God. Ito po napakalaga. Submit yourself to spiritual discipline. Now, ito lang po itong spiritual discipline. Pag sinabi pong spiritual discipline, kamusta ang iyong pananalangin? You ask for the strength, you ask for the provision, you pray for the
healing. You pray for restoration. Pero kamusta naman ang pananalangin o buhay panalangin mo? Hindi ka pwede mag-expect ng communion relationship with our God without spiritual discipline, yung hindi ka nananalangin. Usapan pong tapat. Kamusta po ang prayer life? Yung linggo na lang po ba? Monday to Saturday, nananalangin pa po ba tayo? O pag may kailangan lang, tsaka lang tayo nananalangin. That's not spiritual discipline. Ito po yung isang area ng isang buhay Kristiyano na kailangan natin i-improve. Spiritual discipline. Kamusta po ang prayer warrior natin sa church? Kuya Nes? Kamusta po ang attendees natin? Same. Hindi ko naman kayo nire-required lahat umattend doon sa prayer warrior na yan. Pero, it reflects kung ang prayer life natin, the way we see yung attendance ng prayer warrior. Hello po. Hindi naman tayo nag-expect ng 100%. Pero ilang months, ilang years na yun eh. Kamusta po yung ating spiritual discipline? And it involves, again, sa pagpapayaman ng relationship natin sa ating Panginoon. Bukod sa pananalangin, sabi nga natin, pananalangin is communication, di ba? Sa isang relationship, para yumaman yan, dapat maganda yung communication. At the same time, spiritual discipline involve worship o pagsamba sa ating Panginoon. Now, again, kamusta yung ating worship sa ating Panginoon? O palilipasin na lang natin yung oras ng pagsamba. O ilang kanta lang yan, 2 kanta lang ni Kim yan. Tapos na, puna uli, makikinig na uli kay pastor. Uuwi na maya-maya. That's not worship. Worship is having a communication. Worship is having a connection with our Creator na talaga hindi makontain yung puso mo sa pagsamba sa ating Panginoon. That's worship. You acknowledge the worthiness of our God. At kapag ina-acknowledge natin worthiness ng ating Panginoon, hindi po pwedeng wala tayong gawin. That's why we raise our hands. Sometimes we cry to our God. Sometimes we dance with our God because we cannot contain yung kadakilaan ng ating Panginoon. Si David po ay napagkawalan si Raulo. Dahil sa kadakilaan ng Panginoon, siya ay nagubad, nagsayaw ng nakahubad. Pero hindi ko naman sinasabi magsayaw tayo ng nakahubad sa oras po ito. Pero dahil si David ay hindi niya na-contain yung kadakilaan ng Panginoon, nagbumukas ang si Raulo sa harapan ng Panginoon at mas gugustuhin kong maging si Raulo sa harapan ng Panginoon kaysa sa sistema ng mundong ito. That's worship, having a connection with our God. Now, yun po yung lagi natin tatandaan, paano ka magkakaroon ng communion with our God kung hindi ka naman nagko-connect? Tama po ba? You cannot commune with our God kung disconnected ka. Kahit anong internet ang gawin mo, kung di ka nakakonect sa router, hindi ka magkaka-internet. Tama po ba ako, mga kapatid? Hindi ka magkakaroon ng real strength kung disconnected ka sa source ng strength. Mapapagod ka kasi nga wala tayong connection sa ating Panginoon. Kasama rin po sa spiritual discipline yung pag-aaral ng salita ng Diyos. Kailan mo huling binasa ang Biblia? O padaliin ko na lang ang tanong. Ano ang mas madalas mong basahin? Facebook o Bible? Alam na. Alam na this. That's the sad truth ng maraming Kristiyano sa mga panahong ito. Mas inaagaw na social media yung ating atensyon kesa sa atensyon ng salita ng Diyos. Again, the real strength comes from our God, pero we drew our strength kung anong chismis sa Facebook. Kung anong status ni ganito. Minsan nakakuha tayo ng strength sa chismis.
Now, establishing communion with our God, dapat we submit ourselves to sa spiritual discipline. And calling, especially sa mga manggagawa ng church. All the more, tayo ay involved sa spiritual discipline. Hello, mga workers dyan. Tayo po, yung dapat mas lalong pinalalakas ang erang ito ng ating buhay. Establishing constant communication sa ating Panginoon. Hindi yung kung kailan lang mo maisipan o kung kailan mo lang gagawin, kundi dapat kinakaugalian. Imagine, si Jesus po umakyat pa ng bundok. Para sadyain mo yung umakyat ka sa bundok. Diyos naman siya eh. Pwede namang hindi umakyat sa bundok. Pero dahil overwhelmed siya nung kanyang submission sa kalooban ng Ama. Kaya kahit umakyat sa bundok, wala siyang pakialam. Basta siya aakyat sa bundok. Tayo nga lang umakyat sa floor na to, hirap na hirap eh. May nakausap kami last time, may isang church tayo. Marami daw mga hindi umatin sa church. Hindi naman po dito, doon sa isang church na kausap namin. Dahil 4th floor yung church. Imagine this. Dinahilan yung floor ng church. Kung bakit, kung sa 4th floor ka, hindi ka makiat, sa langit pa kaya? Na mas mataas. Nakakalungkot ano po. Pero pari na, wag naman po mangyari sa atin ito. No? Pero, but again, if we want to have a communion with our God, sasadyain natin yan eh. Palalakasin natin sa ating puso yung intensyon na mas mapalapit sa Diyos. Aalisin mo yung mga bagay na alam mo nakakapagpalayo sa Diyos. Di ba? Pipigilin mo yung mga bagay na alam mong humahad lang na mas mapalapit ka sa Diyos. Gagawin mo yung mga bagay na alam mong mas lalapit ka sa Diyos. Kasi intentionally, ginagawa mo at pinalalakas mo yung spiritual discipline. Minsan marami nang wala ng disiplina sa kanilang spiritual. Sasamba na lang sa Panginoon without preparing themselves sa pagharap sa Diyos. Nagagawang tumugtog without preparing their spiritual life. Nagagawang lumapit sa Panginoon kahit may galit sa puso. Ay, nako. Nakakalungkot po yung ganong klaseng damdamin. Wala nang konsensya, quote and quote. Wala nang damdamin. Lalapit na lang siya basta-basta. Walang disiplina sa katawan. Sorry po. Pero kailangan natin na, pare-parehas natin kailangan marinig ang salita ng ating Panginoon. Para tayo lumago, sabay-sabay, sa paglapit natin sa ating Panginoon. Nagdaan yung Holy Week. Yan. Dito na lang po, dahil katatapos lang po ng Holy Week. Meron po ba tayong realization ng Holy Week? Nakadagdag ba ito sa ating spiritual life? O swimming yung ating inatupag ng Holy Week? Wala naman mong masama niya, pero at least sana napalago kahit papano yung ating spiritual life. Unang punto pa lang yung ating pinag-uusapan, real strength comes from God, therefore, we have to establish our constant communion with our God. Pangalawa po, ang punto ng ating pinag-uusapan, God is looking for our transparency. Ang Diyos ay naghahanap sa umagang ito ng ating katapatan sa harapan niya. Pag sinabing transparent, the quality of being easily seen through. O kapag sinabing transparent ka sa Panginoon, basang-basa ng Panginoon yung damdamin mo. At ang Diyos po, yung prinsipyo po ng pagiging transparent ay napakahalaga sa ating Diyos. Genesis pa lang, nung sila Eva at Adan nagkasala, at alam ng Diyos na sila'y kumain ng isang prutas na pinagbabawal, bumunta po ang Diyos sa kanila at hinahanap sila. Alam ng Diyos kung nasaan sila eh. Pero anong ginawa ni Eva at Adan? Nagtago. As if hindi sila makikita ng Diyos sa kanilang pinagtataguan. Pero ang hinihintay lang ng Diyos sa kanila ay lumapit at ipakita, maging
transparent sa kanilang pinagdaanan. Pakiramdam nila ebatadan, hindi nakita ng Diyos yung kanilang ginawa. Pero yung prinsipyo ng pagiging transparent sa harapan ng Panginoon ay napakahalaga sa atin sa umagang ito. And God is looking for transparency. Although God is all-knowing God, pero hinihintay niya sa ating sa umagang ito, ang pagiging tapat natin. Ewan po ba, nandiyan po ba kayo? Being transparent is, pag sinabi natin transparent tayo sa Panginoon, we accept and acknowledge our limitation. Yung minsan lumalapit tayo sa Panginoon, na parang lakas-lakasan pa rin tayo. Ang hinahanap sa atin ng Panginoon sa umagang ito is acknowledgement at acceptance doon sa anumang limitasyon na meron tayo. Ano naman kung nanghihina ka? Di ba? Ano naman kung ikay nasasaktan, sabihin natin sa ating Panginoon. Lagi itong hinahanap ng Diyos sa atin na maging tapat kung nasasaktan ka, sabihin mo sa Panginoon, Lord, nasaktan ako. Lord, nahihirapan ako. Lord, ito yung damdamin ng puso ko. Lord, ang layo-layo ko na sa'yo. That's being transparent. Ibig sabihin, pinahayag natin sa Panginoon yung ating limitasyon. Si Jesus Christ, mapapansin nyo doon sa kanyang statement, Lord, oh Father, kung pwede ba, tanggalin mo itong cup na ito. Very transparent yung damdamin ni Kristo sa kanyang Ama. Hindi niya sinabi sa Father, may nabasa po ba kayo yan? Kaya ko to, Lord. Kaya ko ito, Ama. May nabasa po ba kayo doon? Sinabi ba ni Kristo dyan, kaya ko to. Malakas ako. Hindi niya sinabi yun. Because Jesus Christ is so transparent with His Father, sabi niya, hanggat maaari, tanggalin mo itong cup na ito, itong sarong ito. So sa paglapit natin sa Panginoon, napakahalaga na tapat ka sa Diyos. Kung nasasaktan ka, sabihin mo, Lord, nasaktan po ako. Lord, nahihirapan po ako. Ay, wala nang problema sa Panginoon kapag naging tapat tayo sa Kanya. Walang problema sa Lord. If we express our true, yung content ng puso natin, walang problema yan sa Lord. Alam niyo po, I remember yung testimony ni, pangalan nito, ni Rica Pareleo. Kilala niyo po ba yun, si Rica? Si Rica Pareleo po ay sumikat nung panahon namin. Siya po ay naging kilalang artista at naging model ng bench. Lingerie o sexing pandamit ng pangbabae. Sumikat talaga siya doon. And dumating yung time na nakilala niya si Kristo at tinanggap niya si Kristo bilang Panginoon at tagapagligtas. Ang pinaka-burden niya ay, siyempre, Kristiyano siya at hindi naman pwede mag-model siya ng sexy o lingerie na mga damit. So, ang concern niya is, pwede siyang makasuhan ng breach of contract kasi nga nakakontrata siya sa bench ng ganun, yung image niya. Alam niyo sa testimony niya, sabi na nanalangin siya sa Pang-Lord, eto yung aking damdamin. Eto yung aking senaryo. Eto yung aking sitwasyon. Ang daming pwedeng mawala. Remember, laging transparent siya sa harapan ng Panginoon. Ipinakita niya sa Diyos yung kanyang takot, yung kanyang pangamba, yung pwedeng mawala sa kanya. Pero sabi niya, kalooban niyo yung mangyari. O harinawa, ang kalooban niyo ang mangyari. Alam niyo po, sabi sa testimony niya, the following day, pupunta siya kay bench, yung may-ari ng bench. Sabi niya, boss, eto na yung aking, pwede po ba, hindi na ako pwedeng magganyan, ganun. Alam niyo po, because Rica Pareleo is very transparent sa kanyang damdamin sa Panginoon. In honor ng Lord, yung kanyang damdamin, the good thing sa Panginoon, ang ginawa po nung Ben, sabi niya, hindi siya kinasuhan ng breach of contract, sa halip, pinalitan ng ibang kontrata. Alam niyo po yung kontrata ang binigay sa kanya? Pwede ka pa rin mag-model, pero accessories na lang. That's how good our God. Remember, ang anak ng Diyos, every time na nagiging transparent sa Panginoon, nung umaamin sa kanyang damdamin sa harapan ng Panginoon, dumarating, ino-honor ng Lord
yung ating pagiging tapat sa Kanya. That's why, huwag tayong magtago ng damdamin natin sa Diyos. Amen po ba? Andiyan po ba kayo? Aminin natin kung nasaktan tayo, kung nahihirapan tayo sa isang bagay, let's be honest. Si Rica, pwede nga siyang kasuhan eh. Pero again, nakita natin yung honor ng Lord sa kanyang panalangin. Sa halip na mawala, di ba? Sa halip na kasuhan siya, pero yung blessing ng Diyos ay dumating sa kanya. Hindi siya nakasuhan, sa halip, nagkaroon siya ng bagong kontrata, ang iminodel niya lang, na nakaka-honor sa Diyos, which is the accessories ng bench. And the Lord is encouraging us sa umagang ito na huwag tayong magtago. Ewan mo ba? Pwede niyo sabihin sa katabi niya, huwag ka na magtago. Lumabas ka na! Kasi ino-honor yan ng Diyos. Huwag tayong mahiya. Gusto ko pong makita natin ng Diyos na hindi siya Diyos na condemning. Gusto ko pong makita natin ng Diyos sa umagang ito na hindi siya masungit na Diyos. Gusto ko makita natin ng Diyos sa umagang ito na hindi para nagtatangi, kundi isang Diyos na nauunawaan tayo, isang Diyos na nagre-restore, hindi condemning, hindi judgmental na Diyos, kundi isang Diyos na nag-aayos. Yan ay mangyayari kung tayo nagiging tapat sa anumang ating nararamdaman. Hey, Jesus Christ, ito po maganda. Nung naging tapat sa kanyang ama, lagi naman siyang tapat, ano pong ginawa ng ama sa kanya? Ano yung bumaba? Kung babasahin natin tuloy-tuloy yung verse na yan, bumaba ang isang anghel para siya ay palakasin. See, every time we become transparent with our feelings, with yung ating damdamin sa ating Panginoon, restoration ay dumarating sa atin. Huwag po tayong matakot na lumapit sa Diyos kapag minsan napapagod at nahihirap. Ako po, madalas ko po yung gawin noong mga nakaraang taon. Umiiyak ako sa Panginoon habang naglalakad, nagda-jogging dyan sa lakefront. Ibinubuhos ko sa Panginoon, wala naman nakakarinig sa akin. Sinisigaw ko sa Panginoon yung aking damdamin habang ako'y lumalakad o tumatakbo dyan sa lakefront. Kasi ayaw ko itago. Kasi kilala ko yung prinsipyo kilala ko ang Diyos na every time na ang anak niya ay nagiging tapat, nandoon yung kanyang pagtulong. Kumbaga sa doktor, paano ka pagagalingin kung hindi mo sasabihin ang nararamdaman mo? Di ba? Ang doktor, ano bang nararamdaman mo? Sinisipon ka na, hindi mo pa sinasabi sinisipon ka? Di ba po, sa doktor kailangan malaman niya ang nararamdaman mo, kahit alam ng doktor may sakit ka. Di ba? Alam ng doktor may sakit ka, pero hinihintay ka niya na manggaling sa'yo kung ano yung nararamdaman mo para alam niya yung tamang gamot na ibibigay sa'yo. Same with our God. Alam ng Diyos na bigat ka. Alam ng Diyos na may problema ka. Alam naman ng Diyos na gulong-gulo ka. Pero hindi mo masabi-sabi sa Lord kung ano yan. Paano tayo paano kikilos ang Diyos? That's why sa umagang ito, yung prinsipyo ng transparency ay ugaliin natin sa paglapit sa ating wala naman tayong maitatago sa Lord eh. And that's why sa umagang ito, mahalaga na tayo itapat sa ating Panginoon. Tama ba itong orasan ko? Maga pa naman, no? 10:10 ang oras na. Tama ba ito? 10:10. 11 na eh. Mali itong oras. Okay, pangatlong prinsipyo, sa umagang ito, real strength comes from our God. Therefore, let us submit ourselves. Ito po, lastly, let us submit ourselves to the will of the Father. Yes, mahirap pong magpasakop sa Panginoon. Mahirap lumakad sa Panginoon kapag sitwasyon ay parang ang hirap intindihin. Ang hirap magtiwala kung ang sitwasyon ay parang unpredictable. Ang hirap kumilos kapag ang sitwasyon natin ay hindi natin naiintindihan. Pero tingnan natin itong ating Panginoong Jesucristo. Nahihirapan siya, hindi niya, actually sa description ng Biblia, yung kanyang pawis ay parang naging dugo na. Kinumpara po doon. Pero ganun pa man, hirap na hirap man si Kristo sa mga panahon na yan,
He let himself to submit to the will of the Father. Sabi niya, kung maaari, tanggalin mo itong sarong ito. Pero sabi niya, let your will be done. Masakit man, mahirap man para sa kanya, pero kitang-kita natin kung paano nagpasakop si Kristo sa kalooban ng kanyang amang nasa langit. And when we say submitting ourselves to the will of the Father, it involves our trust. Kasama po doon yung buong-buo natin pagtitiwala sa ating Panginoon. Kapag sinasabit natin yung ating sarili sa kalooban ng ating Ama, unang nasa isip mo, alam mo, hindi ka iiwanan ng Diyos. Alam mo, hindi ka pababayaan ng Diyos. Alam mo, hindi ka parang i-abandona ng ating Panginoon. You trust the will of the Father, kahit nahihirapan ka, kasi alam mo na itatawid ka ng Diyos. Ilalagpas ka ng Diyos dyan sa sitwasyon na meron ka sa umagang ito. At alam mong may purpose ang Diyos. Mahirap mong maintindihan. Minsan talaga, ganun naman talaga eh. Minsan may mga sitwasyon tayong hirap i-picture out. Why the Lord allow you na mag-undergo doon sa ganung klaseng circumstances? Mahirap intindihan. Kasi hindi natin kayang i-predict yan eh. Pero ang pinaka-the best na pwede natin gawin ay magtiwala sa kalooban ng Diyos. Na sa proseso ng ating paglakad doon sa pagtitiwala natin sa ating Panginoon, alam mo, mabigat man yan, alam mong hindi ka iiwanan ng Diyos. Alam mong ilalagpas ka ng Diyos, alam mong bibigyan ka ng kalakasan ng Diyos sa pagdaan mo sa sitwasyon na meron ka. Dito makita natin si Kristo. Sa paglakad niya sa kalooban ng Panginoon, sinustain ng Panginoon sa kanya. May hirap man, pero napagtagumpayan ng ating Panginoon. That's why we have a Resurrection Sunday. Diba? Umabot sa punto yung kalooban ng Ama na siya ay mamatay. Imagine that. Kung sa punto ng isang tao, ang hirap niyang maintindihan. Yung magtitiwala ka kahit ang hinaharap mo ay kamatayan, ang hirap po niyan, magtiwala. Believe me. Hirap magtiwala na ang Diyos ay nagpapagaling kung ang nakikita mong sitwasyon ay parang namamatay na. Ang hirap po nun. Pero if we learn to trust our God and we submit ourselves sa will ng ating Panginoon, makikita natin yung pagkilos ng Diyos. Naalala ko tuloy yung statement ni Paul. Dito po ako magtatapos. 2 Corinthians chapter 12, verse 9 to 10. Tingnan po natin yun bilang pagtatapos po sa ating pinag-aaralan. Pangalawang Korinto, chapter 12, verse 9 to 10. Ito po yung statement ni Paul dyan. 2 Corinthians chapter 12, verse 8. Umpasahan natin sa 8. Sabi po ni Pablo, 3 beses kong idinalangin sa Panginoon na alisin ito, ngunit ganito ang kanyang sagot. Ang tulong ko ay sapat sa lahat ng pangangailangan mo, lalong nahahayag ang aking kapangyarihan kung ikaw ay mahina. Minsan nananalangin tayo sa Panginoon na alisin na ng Diyos. Lord, alisin mo na itong problema kong ito. Lord, alisin mo na itong sitwasyon na meron, hindi ko kaya. Totoo naman. Pero si Pablo, 3 beses niyang ipinalangin sa Panginoon yung nagpapahirap sa kanya. Pero ang tugon sa kanya ng Panginoon, my grace is sufficient for you. Sapat-sapat yung aking biyaya para ikaw ay lumakas. Ang tulong ko ay sapat sa lahat ng pangailangan mo at lalong nahahayag ang aking kapangyarihan kung ikaw ay mahina.